Anong balita, Best? Hindi ka naman ba naligaw ng Maynila? Iyon ang unang mensaheng nabasa ni Ellie pagkatapos ng mahaba at nakakapagod niyang biyahe. Pasado 1:00 ng tanghali na kasi nang marating niya ang address na binigay ng matalik na kaibigang si Mariel. Mugto ang mga mata nitong tiningala ang malaki at malawak na gate sa kanyang harapan, tsaka bumuntong hininga nang makumpirmang sa wakas ay narating na nito ang destinasyon. Walang panama ang bahay ng pinakamayamang tao sa St. Gabriel. Gate pa lamang nito, halatang mga bilyonaryo nang nakatira. Bulong niya sa kinatatayuan. Sana mapatawad niyo ako agad, Nay. Tay, hindi lang naman pansarili ang naging desisyon kong to, kung hindi para sa ating lahat. Hindi kasi nito nabilang kung ilang panyo ang nabasa ng mga luha niya habang sakay ito ng bus paluwas ng Maynila. Pinili kasi nitong iwan ng pamilya sa probinsya upang makipagsapalaran sa malayong lugar at sundin ang suhesyon ng kanyang best friend. Ni minsan naman ay hindi nito tinalikuran ang responsibilidad bilang isang breadwinner. Wala pang ang pagsidla ng tuwang nadarama niya sa tuwing na ibibigay ang pangangailangan ng mga kapatid. Pero sino ba naman siya para huwag masilaw sa 20,000 na sahod buwan-buwan sa mansyong tutuluyan, hindi ba? Labas pa roon ang mga benepisyong matatanggap niya tulad ng 13-month pay at bonus kapag naging maganda ang performance dito sa trabaho. Daig niya pang nanalo sa loto sa offer na yun. Kung kaya naman, kahit walang pahintulot ng ama, ay lumuwas siya baon ng pangakong pagbubutihin niya ang trabaho para sa kinabukasan ng pamilya. Magandang tanghali po, sir. Anya para kunin ang atensyon ng gwardyang nakatulala sa kanyang harapan. Kung maghihingi ka o manghihingi ka ng donasyon, huwag sa akin, miss. Ubos at limas ng sahod ko dahil sa mahal ng mga bilihin ngayon. Wika nito. Umigham muna ito bago matamis ang ngiting sumagot sa kaharap. Nandito po ako para mamasukan, sir. Heto po ang referral na binigay sa akin kamakailan. Mamamasukan ka? Diskumpiyado nitong tanong. Tama pong dinig niyo, sir. Itinaas nito ang kanang kamay para maiabot sa gwardya ang hawak na papel. Naglalaman yun ng address at contact person na ibinigay ng matalik niyang kaibigan. Alam mo, sa trabahong to, kailangan doble ingat ka, miss. Naglipa na kasi ang mga mambubudol ngayon. Tinitigan ng mabuti ng gwardya ang hawak na papel na para bang diskumpiyado pa rin sa mga pinagsasabi niya. Tatawagan ko munang mayordoma ng mansyon para kumpirmahin ang referral mo. Baritono ang boses nitong tugon. Nakangiti namang tumango si Ellie kahit medyo naalibadbaran to sa mga titig ng gwardya. Halos humaba tuloy ang leeg niya, masilip lamang kung totoong may kausap nga ang lalaki sa telepono at baka mamaya kasi ay inuuto lamang siya nito at may balak pala tong masama sa kanya. Gulat siyang napalingon sa bandang kanan dahil sa magkakasunod na busina ng sasakyang huminto sa kanyang tabi. Tulad nito ay nataranta din ang gwardya habang hindi pa rin binibitawan ang hawak na telepono. Nakatayo na nga lang ako sa gilid ng gate. Muntikan pa akong ma-sidesweep. Grabe. Inis niyang sambit, tsaka napabuga ng marakas o marahas na hangin. Sa kabila ng inis na nararamdaman, ganun na lamang ang pagtataka niya nang otomatikong bumukas ang gate para makapasok ang sino mang walang modong may-ari ng sports car na yun. Pinakalma na lang tuloy nito ang sarili habang hinihiling sa lahat ng santo na sana ay hindi ang magiging amo niya ang lula ng sasakyan. Maya-maya pa ay napahigit siya ng malalim na hininga tsaka muling hinarap ang gwardya. Nanatili naman tong tulala na parabang nagulat din sa nangyari. 3 buwan na akong gwardya sa mansyong to, pero hindi pa rin nagugusto ni Sir Giovanni yung performance ko. Tiyak malilinta ka na naman ako nito sa mayordoma mamaya. Kung bakit ba naman kasi laging may bisita sa tuwing dumarating siya. Nito pagkatapos ibaba ang hawak na telepono. Awang ang mga labi niya naman tong tinitigan at tila bahagya pang nakonsensya sa narinig.
Amo natin ang lula ng sasakyan yun, sir? Nauutal nitong tanong habang nakaduro sa kanan. Agad namang tumango ang gwardya. Hindi mo alam? Si Sir Giovanni Montenegro yun, ang amo nating lahat. Welcome to the Montenegro residence, Iha. Wala sa sariling natulala si Ellie habang nakatayo sa harapan ng mayordoma. Gustuhin man itong itikom ang mga labi, ngunit kusa naman yung bumubuka sa tuwing nagagawi ang paningin niya sa mga naglalakihang chandeliers at mamahaling mga muebles ng mansyon. Mawalang galang na po, ma'am. Maaari ko po bang malaman kung anong magiging trabaho ko sa mansyon? Lumuwas po kasi ako papuntang Maynila nang hindi man lang nababanggit ni Mariel kung anong magiging assignment ko. Pero makakaasa po kayong magsisipag ako dahil sanay na sanay naman po ako sa mga gawaing bahay. Hinding-hindi ko po kayo ipapahiya. Wika niya. Lihim siyang napalunok ng laway nang mahinang natawa ang ginang sa kinatatayuan. Naku naman, hindi mo man lang ba nabasa ang job description mo, Iha? Sinubukan itong alalahanin ang mga napag-usapan nilang dalawa ng matalik na kaibigan, ngunit wala talaga itong nabanggit sa kanya. Basta, trabaho. Yun lang ang natatandaan niyang sinabi nito noon. Madalas niya po kasing naibababa ang telepono sa tuwing mapupuntang usapan naming dalawa tungkol sa magiging trabaho ko, ma'am. Natataranta kasi ang best friend ko kapag nagtatawag ng amo niya. Napatungo lamang to bago humugot ng malalim na hininga. Ganun ba? Sinubukan niyang intindihin ang naging reaksyon ng mayordoma, pero hindi niya mahulaan kung anong ibig sabihin nun. Magiging personal maid ka ng amo natin. Mahina nitong sambit matapos ang ilang minuto. Mabilis namang napalitan ng excitement ni Ellie ng matinding pangamba dahil sa narinig. Personal maid po? Nauutal niya ulit na sinabi. Oh, pero hindi magiging parte ng trabaho mo ang paglilinis ng kwarto ni Sir Gio. Dahil may kanya-kanya naman tayong mga assignment. Hindi ka magluluto dahil mayroon tayong professional chef. Hindi ka rin magbubuhat ng mabibigat o mag-aayos ng kahit ano. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa tabi ng amo natin at gawin ang mga short errands na ibibigay sa iyo ni Sir sa loob at labas ng mansyon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Bahagya siyang natigilan nang lumapit sa kanilang dalawa ang isang lalaki at may iniabot na 3 set ng kulay itim na uniforme at hygiene kits. Napasinghap pa to nang makitang light blue ang suot ng ibang mga kasamahan habang dark blue naman ang uniforme ng mayordoma. Sinubukan niya tong buklatin at laking pagtataka na lamang nito nang makitang maiksing palda at hindi slacks ang pambaba ng uniformeng binigay sa kanya ng lalaki. Hindi naman po sa nagrereklamo ko, ma'am. Pero bakit po kakaibang magiging uniforme ko? Tanong niya. Lihim siyang napabuntong hininga habang nag-iisip. Ano ba talagang trabahong nahanap ng matalik na kaibigan? At napaka-sexy naman yata ng magiging uniforme niya. Bulong pa nito sa kanyang isipan. Ang alam ko, gusto ni Sir na maging presentable ka sa lahat ng oras, lalo na't may makakasalumuha kayong mga importante at mayayamang tao sa tuwing lumalabas siya ng mansyon. Ganun po pala. Salamat po, ma'am. Iyon na lang ang nasabi nito habang kinakabahan sa kinatatayuan. Hindi pa man nila napag-uusapan ang ibang detalye na magiging trabaho niya, ngunit pinagmerienda na siya ng mayordoma at tinulungang makapagbihis ng uniforme sa magsisilbing kwarto niya sa maid's quarter. Pakiramdam tuloy nito ay hindi pagiging isang kasambahay ang pinasok niya dahil sa special treatment na pinaparanas sa kanya ng lahat. Kulang na lang magpahanda ang mga to ng malulutong na lechon para magsilbing last supper niya. Sa kabila nun, malinaw naman sa kanya ang hangarin ng mga itong hayaan siyang makapagpahinga at makapaghanda ng kaunti bago ang sako na nga harapin niya mamaya. Ilang oras ang lumipas ay dumating na ang pinakahihintay nitong sandali. Handa ka na ba, Iha? Huwag kang kabahan
Dahil mabuting tao naman si Sir Gio. Hindi siya nangangagat at hindi rin siya nangangain ng buhay. Ngumiti ng pagkatamis-tamis sa kanya ang mayordoma. Pero batid niyang sinabi lamang yun ng ginang upang mabawasan ng konti ang kabang nararamdaman niya. Sinuklian naman ni Ellie ng marahang pagtango ang sinabi nito kahit hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Sir Gio, nandito na po ang magiging personal maid niyo. Gusto ko po siyang ipakilala sa inyo personally. Nangangatuwag ang mga tuhod na humakbang si Ellie. Pagkatapos buksan ng mayordoma ang pinto sa kwartong kinaroroonan ng amo. Lihim siyang napahugot ng malalim na hininga nang maramdamang sinalubong to ng magkabilang pares ng mga matang nakapako sa kanyang direksyon. Elise, kinalabutan siya nang marinig ang malalim at baritono nitong boses habang binabanggit ang kanyang pangalan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang kabilis na turumiple ang kabog ng dibdib niya kahit wala pa naman tong ibang sinasabi. You're speechless. Sambit nito tsaka napabuga ng marahas na hangin sa harapan nilang dalawa ng mayordoma. Lihim siyang napakurap dahil pakiramdam nito ay nagmistulang gutom na leon ng amo sa kanyang harapan. Hindi pa man bumubuka ang mga labi nito pero para bang hinuhubaran na siya nito sa pamamagitan ng tingin. Maya-maya pa ay tahimik na lamang nitong pinagmasdan ng mabuti ang amo habang kinakausap nito ng masinsinan ang mayordoma tungkol sa magiging kontrata niya sa pamilya Montenegro. She's no other than Elise Santiago, sir. Napahugot ng malalim na hininga si Ellie nang marinig ang kumpletong pangalan mula sa mayordoma. Sinubukan itong ngumiti muli, ngunit kinabahan siya sa klase ng tingin na isinukli sa kanya ng lalaki. Malalim yun at para bang may halo na lungkot. Magkakasunod tuloy siyang napalunok habang pinagmamasdan ang facial features nito. Talaga naman kasing pinagpala ang amo kahit sa ang anggulo tingnan, pero sa kabila nun ay hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang epekto nito sa kanya. Lihim na lamang siyang napabuntong hininga sa kinatatayuan. Tiyak, natataranta na ang mga magulang niya simula kaninang madaling araw. Baka kung sino-sino nang nilapitan ng mga to para lamang mahanap siya. Bahagya itong napasuklay ng buhok sa pamamagitan ng kanyang kamay. Tama ng pag-iisip, Ellie. Pigil niya sa sarili nang maramdaman ang bahagyang pananakit ng ulo. Alam niyang dahil yun sa walang tigil niyang pag-iyak at pag-iisip mula pa kahapon. Pero kapag humigit doon, ay alam nitong makakaapekto na sa magiging trabaho niya sa mansyon. Elise, natigilan siya sa kinatatayuan. Sapat na ang boses ng mayordoma upang maibalik siya sa kasalukuyan. Ayos ka lang ba, iha? Tanong pa nito na may halong pangamba. Akmang sasagutin niya na sana to nang maunahan siya ng amo. What's wrong, Elise? Lihim na napayapos si Ellie sa kanyang sarili dahil ganun na lamang ang pananayo ng mabalahibo nito sa katawan. Bakit ba ganun na lamang ang nararamdaman niya sa tuwing kinakausap siya ng magiging amo? Nagtanong lang naman to, pero bakit ibang-iba ang dating nito sa kanya? Makakaasa po kayong masipag at masunurin akong tao, sir. Gagawin ko po ang lahat ng ipag-uutos ninyo sa abot ng aking makakaya. Pinagmasdan niya ng mabuti kung paano tumaas ang sulok ng labi ng amo. That's great. Binaling nito ang paningin sa mayordoma. You may leave now. I'll discuss the contract with her. Lihim na lamang siyang napabuntong hininga nang marinig ang sinabi nito. Kulang na lang tuloy ay makiusap si Ellie sa mayordoma na wag siya nitong iwan ng mag-isa sa silid ng amo. Sabihin man kasing hindi yung tipikal na opisina, ngunit kinakabahan pa rin siya. Maraming salamat po, sir. Ganoon na lamang kabilis na kumunot ang noo nito, tsaka seryosong tumingin sa kanya. Don't thank me, Elise. Madiin ang boses nitong sambit. I didn't do anything. Kailangan ko pa rin pong magpasalamat sa trabahong binigyan niyo sa akin, sir.
Magiging malaking tulong po to sa pamilyang naiwan ko sa probinsya. Glad to hear that. Anito at saka humakbang papalapit sa kanya. Para naman tong nasimento sa kinatatayuan, nang maya-maya pa ay ngumiti ng makulugan ng amo at dumukwang papalapit sa kanya. From now on, you'll be my personal maid. I guess you're aware that I have my own rules here. It's my house, my rules, Elise. Gabi na nang makapagpahinga siya mula sa mahabang rules ng amo. Pakiramdam tuloy nito ay parang wala na tong balak na pakawalan siya kanina. Kasalukuyan nang nagpapatuyo ng buhok si Ellie. Nang makarinig to ng sunod-sunod at tila nagmamadaling katok mula sa labas ng pinto. Ellie, gising ka pa ba? Ora mismo nitong binuksan ng pintuan. Ma'am, bakit po? Kinakabahan niyang tanong. Pinagmasda ng mayordoma ang suot niyang pajama at saka bumuntong hininga. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero pinapatawag ka ni sir. Wala ka bang natanggap na phone call or alert buzz kanina? Ramdam nito ang pagmamadali sa tinig ng ginang. Hindi pa man nga siya nakakasagot, ay nakahawak na ito sa kanyang braso. Naabutan nilang nakaupo ang amo sa living room, habang nakasuot ng isang mamahaling gray tuxedo. Seryoso ang ekspresyon ng mukha nito, na animoy mga ngain ng buhay. Madilim na, hindi ba? May official business ba rin ba to hanggang gabi? Bulong niya sa sarili pagkatapos makaalis ng mayordoma. Come with me. Seryoso ang boses nitong agaw sa atensyon niya. Agad na inabot ng amo ang isang paper bag na nakalapag sa ibabaw ng mesa, tsaka mabilis siyang hinapit papalapit. Kinakabahan siya na tumingala at sinubukang kumalas, ngunit mabilis na pumulupot ang kamay nito sa kanyang likuran. Wear this. May pangamba siyang kumawala mula sa pagkakahawak ng amo at mabilis na humakbang papalayo. Pero, suot ko na po yung uniformeng binigay sa akin ng mayordoma, sir. Lumalim ang gatla nito sa noo at may inis siyang tinitigan, dahilan para mapilitan tong tanggapin ang paper bag na binigay ng amo. Sir? Anya habang naluluha na nakatingin sa hawak. Kung may nagawa man po akong pagkakamali sa inyo, nakikiusap po ako. Isang pagkakataon pa, sir, please. What are you talking about? May diin ang boses nitong tanong. Lihim na napabuga ng hininga si Ellie para pakalmahin ang sarili. Tiyak malilintikan ako sa tatay ko, sir. Dahil maliban sa lumuwas ako nang walang paalam mula probinsya, babalik ako sa amin nang wala malang dala kahit isang buwang sahod. Mabilis niyang naaninag sa mukha ng amo ang pagkalitong nararamdaman nito, pero imbis na magsalita, ay napatitig lamang to sa suot na mamahaling relos. Enough with those drama and change immediately. Malilay tayong dalawa, kanina pa sila naghihintay. Muli niyang sinilip ang paper bag na hawak bago dahan-dahang nilabas ang laman nito. Hindi pa man nabubuksan ng tuluyan, ngunit umawang na ang mga labi niya sa kinatatayuan. Sir, masyado po yatang revealing ang damit na to. Kinakabahan niyang tanong. Bakit? Mas lumalim ang gitla sa noon nito. There's no room for complaints, Elise. We need to hurry. Hindi naman sa nagre-reklamo ko, sir. Sobrang ganda nga nitong damit. Halatang mamahalin at pulidong pagkakagawa. Magkano po ba to? At saan nyo nabili? Imbis na sumagot, ay tinapik lamang nito ng daliri ang relos. Speed up or else, you'll really get fired. Napalunok siya sa narinig. Magbibis na po, sir. Labag man sa kanyang kalooban. Ngunit mabilis nitong naisuot ang maroon sling dress na ibinigay ng kanyang amo. Makailang beses ding tinitigan ni Ellie ang sarili sa salamin ng mga oras na yun. Pero napapanganga pa rin to dahil para bang sukat na sukat ang damit sa balangkinitan niyang katawan. Hindi pa man natatapos sa pag-aayos, pero natataranta na to nang muling makarinig ng sunod-sunod na katok mula sa labas. Sir? Ano pong ginagawa niyo dito? Nauutal niyang tanong habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa amo. You forgot this. Anito sabay abot sa kanya ng isang maliit na paper bag. Mabilis yung binuksan ni Ellie
para tingnan ng laman nang mapansin niyang iniwas ng amo ang paningin sa kanyang direksyon. Lihim siyang napahugot ng malalim na hininga hanggang wala itong nagawa kung hindi magpasalamat na lamang kahit bagya itong kinakabahan sa sobrang taas ng takong. Hindi kaya siya matapilok mamaya? Mukhang kailangan niyang ipagdasal na lamang ang bagay na yun. Saan po tayo pupunta, sir? Anya nang marating nila ang sports car na una niyang nakita kaninang umaga. You'll accompany me tonight. Long explanation, but you'll get a grasp of it later. Muntik na siyang matulala nang masuyo siya nitong pinagbuksan ng pinto habang nagsasalita. Wala itong imik na naupo sa passenger seat kahit ang totoo ay parang sasabog na ang dibdib niya ngayon dala ng sobrang kaba. Don't worry, Elise. What I want you to do now is to stay by my side and listen to them as my girlfriend. Alam kong malilito ka, pero maiintindihan mo rin ang mga pag-uusapan natin sa darating na mga araw. Bumilog ang mga mata ni Ellie. Gusto niyo po akong magpanggap na girlfriend niyo sa harapan ng lahat? Tumango naman to na para bang desidido talaga sa pabor na hinihiling. Will you do it? Just pretend that you are my girlfriend. Nakangiti nitong sambit pero mabilis ding natigilan. No, it's more than that. I want you to be my fiancé. Ani Gio, tsaka may nilabas sa maliit na kahon na hindi niya mawari kung saan yun kinuha ng lalaki. Napabuntong hininga siya, tsaka sunod-sunod na umiling habang pinagmamasdan ang singsing na hawak ng amo. Pasensya na ho, sir. Mahina pa sa pinakamahinang acting skills ko, kaya nga ako pumasok bilang kasambay sa pamilya niyo dahil mas magaling po ako sa gawaing bahay. Handa po akong maging personal julalay niyo pero, fiancé? Mahina siyang natawa at saka umiling. Marami naman pong mas magaganda at matatalino kaysa sa akin na pwedeng magpanggap bilang girlfriend niyo. Agad naman na dumilim ang ekspresyon ng mukha ng amo hanggang sa nakita na lamang ni Ellie ang sariling suot ang singsing sa kanyang kaliwang kamay. Don't convince me to choose another woman. Ikaw lang ang gusto ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Kahit labis ang kabang nararamdaman, ay ginawa ni Ellie ang lahat upang mapanindigan ang trabaho, kung tunay mang parte pa rin to ng pagiging isang personal maid niya. Congratulations on your engagement party, Apo. Hindi mo talaga ako binigo sa pangako mo. Malambing na sambit ng matandang babaeng yumakap sa kanyang amo. Hindi nakapagsalita si Ellie nang ibinaling nito ang tingin sa kanya at saka ngumiti. Engagement party? Gusto niyang magtanong dito, ngunit para bang walang lakas o walang balak lumabas ang boses sa kanyang lalamunan. You look beautiful, darling. Matamis na ngumiti sa kanya ang ginang, tsaka nakipagbeso. I've been teasing my grandson for hiding you from us. Hindi tuloy ako naniwala sa kanyang totoong nagkaroon siya ng girlfriend sa probinsya. I thought he's lying from us just to escape some blind dates and few love-matching stuffs. Nagawa nitong ipakita ang pinakamagandang ngiti sa harapan ng ginang kahit ang totoo ay nalalambot na ang matuhod niya sa mga naririnig. Girlfriend sa probinsya? Gusto tuloy nitong mapasapo sa kanyang ulo dahil para bang bigla naman yung kumirot na parang ewan. Mukhang sa dami ng mga nangyaring ngayong araw ay tinatalo na siya ng pagod at stress na nararamdaman. Long story, Grandma. I'm still trying to make her remember everything. Bagya siyang namula ng matamis nang umiti si Gio sa kanyang harapan. But I'll be patient. I'm willing to wait for her. I just hope that it won't take forever. Ganon na lamang ang pagkakatulala niya nang puno ng lambing nitong hinawakan ng kanyang kamay sa harapan ng lahat. Tsaka hinalikan ang kinaroroonan ng engagement ring na pinasuot nito kanina. Sa dami at bilis ng mga impormasyong naririnig niya ngayon, hindi na nito alam kung ano ang dapat niyang gawin. You don't know how glad I am for finally bringing you back, Elise. Natapos ang naturang engagement party, ngunit hindi mabilang na katanungan ang nabuo sa isipan ni Ellie. Wala siyang naiintindihan sa mga nangyari at lalong malabo rin sa alaala niya
ang mga kwentong narinig mula kay Gio. I'll show you something important at home. Something to remind you more of me. Ang mga salitang yun, ang pinanghawakan niya habang tahimik na nakaupo sa tabi nito. Hindi naman malayo ang kanilang biyahe pa uwi, pero para bang bumagal yun dahil sa katahimikang namayani sa pagitan nilang dalawa. Walang umiimik, pero ramdam niyang panay ang sulyap sa kanya ni Gio. I'm sorry for rushing things up, Elise. Sabi ko maghihintay ako sa'yo. Pero masyado kong nagpadala sa excitement ko. Buong akala ko kasi. Humina ang boses nito, pero sapat lamang yun upang marinig niya. May natatandaan ka na tungkol sa atin. Sa akin. Nilingon niya ito at saka napabuntong hininga na lamang. Kung may tao mang makakasagot sa lahat ng mga katanungan at akala nilang dalawa, mukhang si Mariel yun. Ang best friend niyang may pakana kung bakit siya lumuwas ng Maynila para mapunta sa mga kamay ni Gio. Narating nilang dalawa ang mansyon ng magkasama, ngunit para tong mga pinagsakluban ng langit at lupa. Nanatili pa rin ang lambing at sweetness sa mga galaw ni Gio, ngunit may halo na iyong pag-iingat ngayon. Bakit may mga picture tayong magkasama nun? Tanong niya nang tuluyan siyang makapasok sa kwarto nito. Ilang pirasong picture frames pa lamang sa ibabaw ng cabinet ang nakikita niya, pero hindi niya napigilan ang sariling huwag magtanong. Mabagal naman tong humakbang papunta sa kinaroroonan niya. Wala ka pa rin bang naaalala, Elise? Kahit konting alaala man lang tungkol sa akin? Hindi niya napansin ang lungkot sa mga mata nito dahil napuno ng kuryosidad ang kanyang isipan. Ano ba talagang naging relasyon nilang dalawa noon? Dati ba talaga silang magkasintahan? Pero paano yun nangyari? At kailan? Sa pangalawang pagkakataon, ay muli niyang pinagmasdan ang picture hanggang sa isang iglap ay nanlamig na lamang ang mga kamay nito sa kinatatayuan. Muntik pang mabitawan ni Ellie ang hawak na picture frame dahil para bang may hindi malinaw na memoryang pumasok sa isipan niya. Totoo bang nagkaroon tayong dalawa ng relasyon? Tanong nito nang makasigurong siya nga talaga ang babaeng nasa litrato. Humarap ito sa kanya. Saka malamlam ang mga mata siyang tinitigan. Yes, Elise. It's been a year since then. Kunot ang noon niyang pinagmasdan si Gio, tsaka napabuntong hininga. Anong ibig sabihin ng trabahong binigay sa akin ni Mariel? Yun ba ang dahilan kaya dito ako napunta sa'yo? At bakit ngayon ka lang nagparamdam makalipas ng 1 taon? Humugot ito ng malalim na hininga. Everything happened according to my plan, Elise. It's just that hindi ko alam na wala ka pa ring naaalala sa akin kahit konti. Nakasimangot niya tong sinagot. Pinagplanuhan mo ang lahat? Bakit kailangan yung gawin niyo ni Mariel? Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang lumalim ang gatla nito sa noo. Akala ni Ellie ay pupunta to ng banyo. Ngunit muli itong humakbang papalapit sa kinatatayuan niya. Because I love you. And I need to do it. Or else, baka habang buhay mo na akong hindi maalala. 1 year of waiting and giving you space to breathe is enough. But more than that is enough to kill me over and over, Elise. Pinagmasdan siya nito ng matiim. Kaya nang malaman ko kay Mariel na unti-unti nang bumabalik ang mga alaala mo, I grabbed the opportunity without asking anything. Kahit pagawin mo akong personal maid mo, kahit pa kailangan mong magsinungaling sa akin, inis nitong tanong. If that what it takes for you to stay with me and to remember me eventually, I will, Elise. I will. Nagising na lamang si Ellie kinaumagahan nang walang ibang tao sa master's bedroom. Bumangon siya at hindi na nag-abala pang mag-ayos ng sarili dahil mukha rin naman siyang walang tulog dahil sa lalim ng mga mata niya. Buong magdamag kasi nitong sinubukang alalahanin ang mga sinabi ni Gio, ngunit nakatulog na lang siya sa sobrang labo ng mga alaala. Tumayo ito sa kinaroroonan at natulala na lamang nang makita ang makapal na comforter sa sahig. Siguro napansin itong nilalamig siya kagabi, kaya nag-abala pa tong kumutan siya. Good morning, Elise.
Muntik nang malaglag ang puso niya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaki may hawak na food tray. Naglakad to ng dahan-dahan papalapit sa kanya bago maingat na inilapag ang hawak sa maliit na mesang nasa hindi kalayuan. "Breakfast for my queen." Nakangiti nitong sambit tsaka naupo sa tabi niya. Tinitigan niya lamang ito ng maigi na parabang sinusubukang kilalanin ang lalaking nasa harapan. Ngumiti naman sa kanya si Gio na tila ba nagustuhan din ang ginagawa niyang pagtitig sa mukha nito. "You're trying to remember things now, aren't you?" Anito tsaka mahinang natawa. Mukhang hindi pa rin nagbabago ang babaeng minahal ko noon. Hanggang ngayon, you're still hardworking as always. Bahagya siyang natulala sa harapan nito. Hindi maintindihan kung bakit may naramdaman siyang konting kirot sa puso dahil sa sinabi ni Gio. Sa kabila ng lambing at sweetness na pinapakita nito sa kanya, hindi niya maintindihan kung bakit may lungkot pa rin namamayani sa kanyang dibdib. Dala ba ito ng mga bagay na hindi niya maalala hanggang ngayon? "Let's eat." Paanyaya nito, tsaka iniabot sa kanya ang isang pares ng kutsara at tinidor. Pero hinawi niya lamang ang kamay nito, dahilan para mahulog ang mga kubyerto sa sahig. Saglit siyang natulala sa kinauupuan nang pumasok sa isipan nito ang imahe ng isang lalaking matamis na nakangiti sa kanyang harapan habang magkahawak ang mga kamay nilang dalawa sa isang park. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya na para bang ayaw nitong magkahiwalay silang dalawa. At doon, nahigit na lamang niya ang hininga nang mapagtantong sa park na yun, kinunan ang ilang pictures na nakita niya kagabi. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Alin ang totoo at kasinungalingan sa mga sinabi mo sa akin kagabi?" Ayaw niya nang maiyak sa harapan nito, pero para bang may sariling isip na kumawala ang luha sa mga mata niya. Mataman niya itong tinitigan hanggang sa hindi na nito nagawa pang kontrolin ang halo-halong emosyong nararamdaman. "Kasi hindi ko alam kung dapat ba kitang pagkatiwalaan sa bilis ng mga pangyayari. Hindi mo naman ako masisisi kung magdududa ako, hindi ba? Wala ka rin namang mapapala sa isang tulad ko. Bakit kailangan mo pang bumalik sa buhay ko? Bakit kailangan mong gawin to?" Napakarami niyang gustong itanong dito. Kasing rami ng mga bagay na bumabagabag ngayon sa kanyang isipan. Masasabi niya na ngayong hindi man ito matandaan ang lahat. Pero nakakasigurado siyang natatandaan pa rin ng puso niya kung sino ang lalaking nasa harapan. Hinintay nito ang magiging sagot ni Gio. Ngunit nanatili itong tahimik sa kinauupuan habang nakatulala sa kanya. "Ang engagement party kagabi. Totoo ba yun? O kasama pa rin yun sa mga plano mo?" Unti-unting nabasag ang boses niya. Kahit kasi anong gawin nito, ay ayaw pa rin huminto ng mga luhang nag-uunahan sa kanyang mga pisngi. "Bakit mo pinagtitiisan ang babaeng minsan ka nang nakalimutan?" Ilang sandali lang ay puno ng lambing nitong pinunasan ng hinlalaki ang mga luha niya habang naluluha na ring nakatingin sa kanya. "Dahil alam kong balang araw, maaalala mo rin ako at nangako ako sa sarili kong pakakasalan kita oras na mangyari yun." Malalim siyang napalunok. Kung hindi ka na aksidente habang papunta ng airport, tiyak matagal na tayong kinasal, Elise. Puno ng lambing na kinulong ni Gio sa palad nito ang magkabilang pisngi niya. "Pero nagkaroon ka ng dissociative amnesia. I wanted to stay with you until you fully recovered. Hanggang sa maalala mo ko. Pero nakiusap ang mga magulang mong bigyan kita ng panahon. Nakiusap ang nanay mo sa akin dahil siya ang nahihirapan sa sitwasyon nating dalawa. Umiiyak siya kapag nakikita niyang nasasaktan ako sa tuwing hindi mo ako pinapansin at lumalayo ka sa akin. I'm nothing but a stranger in your memories kahit anong effort na gawin ko noon, Elise." Hindi siya nakapagsalita at tanging mga luha lamang ang naisagot kay Gio. "But don't force yourself to remember everything, okay? Hindi ako nagmamadali. Talagang ayoko lang na manatili kang malayo sa akin habang tanong ng tanong ang grandma ko tungkol sa'yo." Bahagya itong napakamot ng ulo.
Isa pa, narinig ko ang usapan nila ni Dad na gusto nila akong ipakasal sa iba, kaya wala akong choice kung hindi dalhin ang babaeng bukang bibig ko sa kanya at iharap sa kanila through an engagement party. Hindi siya nakasagot. Totoo ang sinabi nitong 1 taon na rin ang nakalilipas magmula nang mangyari ang aksidenteng muntikan niya ng ikamatay. Sa kabila nun, wala talaga siyang idea na nagkaroon pala siya ng amnesia at may alam ang mga magulang niya sa nangyari. Maging sa relasyon nilang dalawa ni Gio. Buong akala kasi nito ay madalas lamang sumakit ang ulo niya dahil sa panahon. Naging normal na rin sa kanya na minsan may mga bagay na pumapasok sa isipan nito sa tuwing malalim ang iniisip niya. Pero madalang lang naman yun mangyari, hindi tulad ngayon. Ikaw pala ang dahilan kung bakit bigla na lang ako nalulungkot nang hindi ko alam kung bakit. Napalunok siya ng malalim. Ikaw din pala ang tunay na dahilan kung bakit parang may kulang pa rin sa buhay ko hanggang ngayon. Ibig sabihin, mahal na mahal mo pa rin ako kahit hindi mo ko naaalala. Anito dahilan para umurong ang mga luha niya. Maaliwalas ang ginawad ng ngiti ni Gio at naging sapat yun upang may maalala na naman siya sa tungkol dito. Minsan din naman akong nawala ng pag-asa. But I reminded myself again and again. Muling nangilid ang mga luha niya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Palagi kong pinapaalala sa sarili kong wala akong ibang mamahalin kung di ikaw lang. Lumuluhang napasubsob siya sa balikat nito. Pero nakalimutan naman kita. Sorry. Don't blame yourself. Mas sumigpit lamang ang pagkakayakap nito sa kanya. It's my fault for not telling you the truth. Pinauwi lang naman ako ni na Mom and Dad dahil nakita nilang naging pagbabago ko sa hometown ni Mom. At ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yun. Kung hindi kita nakilala, baka basura pa rin ako hanggang ngayon. At wala pa rin akong napapatunayan sa angkan ng mga Montenegro. I'm just blessed enough to meet you, Elise. Kahit maraming nangyari. Kahit ganito ang sitwasyon natin ngayon. Kaya mo ba talaga akong hintayin? Hanggang sa maalala ko ang lahat? Paano kung... It's been a year. And I know we're slowly heading there. Ngayon pa ba ako susuko? Ngayon ko pa ba susukuan ang babaeng pinakamamahal ko? Never. Not until I marry you for sure. Mahina siyang natawa. Mukhang kailangan ko palang magpasalamat kay Mariel dahil pinapunta niya ako rito. Maging sa nanay at tatay dahil ang buong akala ko nakagawa ko ng malaking kasalanan sa kanila. I'll clear my schedule next week and we'll do everything, okay? Napangiti na lamang si Ellie habang nakatingin dito. Matagal na panahon ding nangulila ang puso nilang dalawa sa pagmamahal na minsan niyang nakalimutan. Nagawa niyang mamuhay ng normal at walang kaalam-alam na may tao pala siyang naiwan. Wala man lang itong kamalay-malay sa hirap at sakit na dinanas ni Gio ng mga panahong magkalayo silang dalawa. Kung kaya naman pinangako nito sa sariling pupunan ang mga pagkukulang na yun habang unti-unti nitong inaalala ang nakaraan. Higit sa lahat, gusto nitong makabuo ng mga bago at masasayang alaala kasama si Gio. Hindi bilang personal maid nito, kundi bilang si Elise, ang fiancé nito. The end.